magpa-hair follicle test kayo, and once and for all, that will settle the matter. At kung talagang napatunayan na kayo mag-positive dyan, siguro as a Filipino, it is better that you either step down or take rehab and let the Vice President assume the presidency while you're taking a rehab. Sabi nga dito ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, and I quote, "Ang next step ay i-hair follicle test lahat ng kasama ni Tantoco sa US. Dapat US gagawa para walang pressure." Tapos, which is ang nabanggit natin na mga pangalan dito, kasama yung pangalan ng unang ginang pagbabatayan natin itong dokumentong pinost ni Bobby Tiglao. No, tsaka Admar dun sa report, parang ang feeling ko hindi alam ng mga pulis na siya yung first lady. Kasi walang designation. The first lady married to, wala. Sinabi ni walang attorney. It's just yung pangalan niya. Plain so lang. Very neutral yung pagkakalista. So kung hindi mo alam kung sino siya, walang importansya. Kaya madaling, kasi sa California pati napakadaling mag-request ka ng information. Yan ang balita ko, nababayaran, bibili ka ng kopya, pero readily accessible. So nakakalungkot kasi nabasa mo yung pangalan ng iyong first lady. Kung ikaw ay Maka-Marcos, hihingi ka ng explanation. Kung ikaw ay Maka-Duterte, ang sasabihin, di tama si Vice Presidente. Di tama yung ibang nagsabi, 'di ba? Di tama na humingi ng hair follicle test. Ganun lang. Alam mo, wala kasing iba pang panig na titingnan mo. Simula pa ng eleksyon at pagkatapos ng eleksyon, talagang defined na. Ngayon 3 kasi nandyan sina Senator Bam at Senator Kiko, 'di ba? Kung sa kanila hindi alarming 'yan, nakakalungkot kasi dapat magsalita ang mga senador at ang mga kongresista na enough is enough and let's just get things done properly. Kasi kung titingnan mo, paano ka magiging halimbawa ng leaders? Lalo na yung mga batang nanalo lamang first term, pagtingin mo ang pinag-uusapan, cocaine, paano ang Pilipino titingin sa'yo? Tuwi na lang tinitingnan ang official family, iniisip mo, tama kaya ang naging desisyon niya? Tama kaya na nakakatulog siya ng maayos? Tama kaya ang mga pinagsasasabi niya? So, napakahalaga nun kasi yung addiction na nakikita natin, hindi na yon private eh. Kasi sinasabi ng iba, it's a private matter. No, it is not a private matter. It is a public matter. Because he decided to run as president at nanalo siya. At meron tayong batayan sa saligang batas kung paano ang Pangulo at kasama na doon ang first family ay dapat gumanap ng kanilang katungkulan. Yun lang ang nakakabagabag kasi March 8 yan, ilang buwan na, ngayong natapos na yung investigasyon, at balita ko may karugtong pa yan, ngayon tayo nagtataka ano nangyari dito. 'Di ba? Tapos Admar, papunta siya ng Amerika. Hindi ko maalis sa isip ko, ano kaya itong nangyari? Bakit na-release yung information na yan? Pero lumalabas, wala namang impluensya ang Washington DC dyan sa report na yan. So, very telling kasi July 20 siya aalis papuntang Amerika. Ang pagkasabi it's an official visit.
So maraming kasama dyan sa official visit na ganyan at maraming protocols na gagawin. Ayaw naman nating mapahiya ang Pilipinas dyan sa ganyan. Opo, baka siguro kaya wala pa tayong tugon mula sa, lalo na sa palasyo, dahil hindi kasi Duterte yung involved. Pag Duterte kasi mabilis eh. Kumbaga, meron na agad na mga terms na gagamitin para doon ipupukol. Pero pag concerning dito sa administrasyon, medyo tatahimik. Tapos may bigla na namang ganap sa West Philippines. Tama ka dyan, Admar, di ba? Katulad na lang yung mga sabungero na nakita daw ang mga buto sa Taal. Total, ngayon, ang mga nagtitinda ng isda sa Batangas, medyo nagdadalawang isip pagkatapos may nagsabi ng eksperto na bovine bones daw yon at merong nagsabi mangingisda na hindi, yan ay lilalagyan namin ng pabigat, yan ay pakain namin sa mga isda. So, biro mong napaglubid-lubid na naman ang buhangin at kinunek sa war on drugs. Paano ang pagkakawala ng mga sabungero involved sa war on drugs? Nagbebenta ang sabungero ng drugs at kinabit ka agad kay Duterte. So makikita mo, 3 taon na consistent sila sa naratibo na i-blame mo kay Duterte. Parang maling-mali naman yata yung ginagawang yan kasi parang lumalabas, hindi nakakatakbo itong administrasyon na ito kung hindi nila babanggitin ang Duterte. Oo nga po, no? Dito alam naman natin, no? Kumbaga may tuturing din na public figure itong si Liza Araneta Marcos, though hindi siya hinalal pero meron siyang trabaho. Actually nga, sabi nga ng iba, baka siya nga yung presidente daw eh. Pero kumbaga needed niya ng side niya kasi wala pa talagang galing mismo kasi imbis na magkaroon ng kasagutan doon sa mga issue na ito, mas lalong dumarami yung katanungan every time na merong pahayag. Tapos ngayon, hindi pala nagtugma. So magdadagdag na naman, parang hindi nagtugma yung pahayag ni Claire Castro dito sa resulta ngayon kasi sabi fake news daw eh. 'Di ba? Galing kay Vice President Sara Duterte. Yun pala, lumalabas na diyan ngayon ang nagpapakalat fake news noong sinabi nila na fake news lang itong issue na ito, no? Pwede naman siguro siyang magpa-interview sa podcast ni Katunying. Meron naman yan silang podcast every weekend din yata sa Malacanang, Prof. Malu. Oh, alam mo, in fairness kay GMA, nung nagsabi siya ng I am sorry, maraming against doon. Hindi mo makikwel ang questions, pero nagsabi siya. No? Napakahalaga yung mag-address ka sa nation. Hihintayin pa ba natin ang State of the Nation na alam naman nating tayo naghahanap tayo ng ano bang nagawa, tingnan natin. I mean, we're even being lenient with the president. Kaso yung ganitong usapan na droga sa Malacanang, paggamit ng droga na naka-occupy sa Malacanang, iyan ay isang pagyurak sa mandato ng tao. Hindi ka nahalal dahil magaling kang gumamit ng droga. Hindi natin nalaman at nalaman siguro natin too late na totoo pala, 'di ba? So tayo naghahanap na lamang tayo ng eksplanasyon. Nagkaroon ng Senate hearing diyan, maraming lumabas na justifying. At the end of the day, it's the mandate of the people that he should value. And that goes with the First Lady. Hindi tayo nagkaroon ng First Lady na talagang 24/7 na re-report ko anong ginagawa. Siguro iba yung media terrain ngayon compared nung panahon ng kanyang tatay. Pero, you don't get any power from the people. It's a power that emanates from your husband. So if the wife does not want to be accountable and be transparent,
naapektuhan rin yung asawa. So, imaginein mo, paano ang tingin ng tao sa'yo? Paano kayo tinitingnan ang pamilya mo? Nakakalungkot yun dahil respeto ko yung mga Ilocano, no? Na nagsasabi na propaganda lamang yan, fake news yan. Pero ngayong ito, alam nila kung sino ang Pangulo. Alam nila kung sino ang First Lady. So, sana ako nakikiusap, no? Na magpa-hair follicle test kayo, and once and for all, that will settle the matter. At kung talagang napatunayan na kayo mag-positive dyan, siguro as a Filipino, it is better that you either step down or take rehab and let the Vice President assume the presidency while you're taking a rehab. Di naman, alam mo, these days, importante yung kalusugan ng tao dahil kasama doon yung pag-iisip ng tao. Mahirap maging Pangulo. There are decisions that you need to make. It's a very lonely job. And imagine if you are taking illegal substance and really there is addiction, napakahirap mag-decide. At hindi lang ho yun buhay ko. Buhay ho ng 100 million Filipinos.